Sige po, tayo po ay manalangin. Maraming Diyos, salamat po sa nabigay ito, Panginoon. Kayo po muli ay magkakasama virtually regard to conduct our Bible study, the Word of God. Marami kami natulog na na-apply namin sa daily activities from chapter 6. In the help us of God, ng buksan po ngayon, puso't isipan ng kung sino naman. Puso't naman. Sige, narinig ko na kayo. Six, Magkakasalayan ka, ma'am. a discussion about the Sabbath. One Sabbath day, as Jesus was walking through some grain fields, his disciples broke off heads of grain, rubbed off the husks in their hands, and ate the grain. But some Pharisees said, "Why are you breaking the law by harvesting grain on the Sabbath?" Jesus replied, "Haven't you read in the scriptures what David did when he and his companions were hungry? He went into the house of God and broke the law by eating the sacred loaves of bread that only the priest can eat. He also gave some to his companions." And Jesus added, "The Son of Man is Lord, even over the Sabbath." Jesus heals on the Sabbath. On another Sabbath day, a man with a deformed right hand was in the synagogue while Jesus was teaching. The teachers of religious law and the Pharisees watched Jesus closely. If he healed the man's hand, they planned to accuse him of working on the Sabbath. But Jesus knew their thoughts. He said to the man with the deformed hand, "Come and stand in front of everyone." So the man came forward. Then Jesus said to his critics, "I have a question for you. Does the law permit good deeds on the Sabbath? Or is it a day for doing evil? Is this the day to save life or to destroy it?" He looked around at them one by one and then said to the man, "Hold out your hand." So the man held out his hand and it was restored. At this, the enemies of Jesus were wild with rage and began to discuss what to do with him. Jesus chooses 12 apostles. One day, soon afterward, Jesus went up on a mountain to pray, and he prayed to God all night. At daybreak, he called together all of his disciples and chose 12 of them to be apostles. Here are their names: Simon, whom he named Peter; Andrew, Peter's brother; James, John, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James, son of Alphaeus, Simon, who was called the Zealot, Judas, son of James, Judas Iscariot, who later betrayed him. Crowds followed Jesus. When they came down from the mountain, the disciples stood with Jesus on a large, level area surrounded by many of his followers and by the crowds. There were people from all over Judea and from Jerusalem and from as far north as the seacoast of Tyre and Sidon.
They had come to hear him and to be healed of their diseases, and those troubled by evil spirits were healed. Everyone tried to touch him because healing power went out from him and he healed everyone. The Beatitudes. Then Jesus turned to his disciples and said, God blesses you who are poor, for the kingdom of God is yours. God blesses you who are hungry now, for you will be satisfied. God blesses you who weep now, for in due time you will laugh. What blessings await you when people hate you and exclude you and mock you and curse you as evil because you follow the Son of Man. When that happens, be happy. Yes, leap for joy, for a great reward awaits you in heaven. And remember, their ancestors treated the ancient prophets that same way. Sorrows foretold. What sorrow awaits you who are rich? For you have your only happiness now. What sorrow awaits you who are fat and prosperous now, for a time of awful hunger awaits you. What sorrow awaits you who laugh now, for your laughing will turn to mourning and sorrow. What sorrow awaits you who are praised by the crowds, for their ancestors also praised false prophets. Love for enemies. But to you who are willing to listen, I say, love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who hurt you. If someone slaps you on one cheek, offer the other cheek also. If someone demands your coat, offer your shirt also. Give to anyone who asks, and when things are taken away from you, don't try to get them back. Do to others as you would like them to do to you. If you love only those who love you, why should you get credit for that? Even sinners love those who love them. And if you do good only to those who do good to you, why should you get credit? Even sinners do that much. And if you lend money only to those who can repay you, why should you get credit? Even sinners will lend to other sinners for a full return. Love your enemies. Do good to them. Lend to them without expecting to be repaid. Then your reward from heaven will be very great, and you will truly be acting as children of the Most High. For he is kind to those who are unthankful and wicked. You must be compassionate, just as your Father is compassionate. Do not judge others. Do not judge others, and you will not be judged. Do not condemn others, or it will all come back against you. Forgive others, and you will be forgiven. Give, and you will receive. Your gift will return to you in full, pressed down, shaken together to make room for more, running over and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back. Then Jesus gave the following illustration. Can one blind person lead another? Won't they both fall into a ditch? Students are not greater than their teacher, but the student who is fully trained will become like the teacher. And why worry about a speck in your friend's eye when you have a log in your own? How can you think of saying, "Friend, let me help you get rid of that speck in your eye," when you can't see past the log in your own eye? Hypocrite. First get rid of the log in your own eye. Then you will see well enough to deal with the speck in your friend's eye. The tree and its fruit. A good tree can't produce bad fruit, and a bad tree can't produce good fruit. A tree is identified by its fruit. Figs are never gathered from thorn bushes, and grapes are not picked from bramble bushes.
A good person produces good things from the treasury of a good heart, and an evil person produces evil things from the treasury of an evil heart. What you say flows from what is in your heart. Building on a solid foundation. So why do you keep calling me Lord, Lord, when you don't do what I say? I will show you what it's like when someone comes to me, listens to my teaching, and then follows it. It is like a person building a house who digs deep and lays the foundation on solid rock. When the floodwaters rise and break against that house, it stands firm because it is well built. But anyone who hears and doesn't obey is like a person who builds a house right on the ground without a foundation. When the floods sweep down against that house, it will collapse into a heap of ruins. Sasalita lang ako, nakamute pala ako. So, yung natutunan ko sa Luke sa chapter 6, parang ano, hindi mo na siya kailangan ng deep understanding. Kung ano mismo yung nasa sinabi dun sa context, ayun na mismo yun. Parang halimbawa dun yung ano, there's always time for everything, yung may time na you will sorrow and laugh. Totoo naman yun. Tas bilog kasi, parang lagi yun yung parang mare-relate natin dito sa mundo na bilog ng mundo, parang gano'n siya. Tapos yung kay Confucius din, yung don't do. So, 'di ba parang ano, naririnig lang din natin 'tong ano, pero nakita natin siya, ibig sabihin totoo 'to sinabi ng Bible kasi, um, nakikita mo siya, na nagma-manifest siya sa ibang tao, na ito din yung sinasabi ng mga ibang tao. About din tungkol talaga sa Bible. Tapos ayun, yung pagiging compassionate natin sa ibang tao, na huwag tayong mag-e-expect. Kasi 'di ba, minsan 'pag naghe-help tayo, parang parang naging ano na yun, parang naging gawi na yun, kapagka nag-help ka sa isang tao, parang nag-e-expect ka na, "Ay baka tutulungan kasi ako nito someday." Which is hindi dapat gano'n, kasi nasa Bible, 'wag daw tayo na expectation when helping others. Tapos yun nga, love your enemies, siyempre napakahirap gawin nito, pero ewan ko, sa'kin naman wala naman akong enemies, bahala sila sa parang ano lang, parang hindi ko alam, wala naman akong enemies, kaya parang hindi ko maano yung kasi parang naintindihan ko sila, baka sige yung gusto nila, eh. Tas yung don't judge others and you will not be judged, ayan. Pagka ano, minsan sinasabi natin ano, nag-o-observe lang tayo, ino-observe lang natin, dine-describe lang natin sila, pero hindi, judge na pala. Jina-judge naman, which is bad din siya gawin. And then yung bad tree and bad fruit, yun nga, hindi naman talaga magbubunga ng good fruit kung bad tree ka, 'di ba? So gano'n din, para lagi sinasabi ng mga magulang natin na kung ano yung mga ginagawa natin, makikita sa mga anak natin, mga gano'n. Tapos ayun, basta parang yung about dun sa Luke chapter 6, parang hindi talaga siya kailangan ng deep understanding, ano lang, parang yun na yun. Yun yung pagkakaintindi. Sa'kin ano, yung una, dun sa love your enemies, actually tignan mo, parang, 'di ba, pagkaaway mo talaga, ta's hindi mo naman kapatid, yaman na nga lang yun, bahala na siya. Pero 'pag kapatid na yung kaaway kasi gano'n kami dito sa bahay, halimbawa halimbawa nahampas ka, hahampasin mo. Pero kung titingnan mo, hindi rin siya maganda, kasi yun yung pinaka-greatest test mo, Dahil ano, hindi naman puwedeng nag-a-apply lang sa ibang tao yung sinasabi ng Biblia, pero hindi siya eto kasi 'di ba minsan ang ano natin, ibang kaso 'to, kasi kapatid yan or parang ibang kaso 'to kasi
parang akala natin sa malalaking bagay lang nagte-take effect yung sinasabi ng Lord. Pero kahit sa mga very maliliit na bagay, dapat same pa rin yung ano natin principle. Kasi nung natatandaan nung nakaraan, nagbihis si ate mo. Ewan ko kung ginoke ba niya ako. Tapos nahampas ako ng damit niya sa mukha. Hindi naman masakit. Pero ginantihan ko, so hinampas na naman ako sa braso. So, parang ako din, nag-guilty din ako. Sabi ko, mali pa rin siya yung mga ganong bagay. Tapos yung, may ganun din si ate madalas, yung isa naming ate. So, parang, pag sa mga ganong bagay, hindi mai-apply yung salita ng Diyos. Pero kung titingnan mo, magigilty ka din naman after. Kasi alam mo, in your spirit, na may mali ka talagang ginawa. Tapos, ano pa ba, yung sa pagtulong din, di ba sabi doon, tulungan mo yung ibang tao na wala nang hinihintay na kapalit. Di ba minsan, no, may pulubi, ang iniisip mo, totoo kaya siya pulubi? Baka tamad lang siya. Yung mga ganun, parang hindi na natin may apply yung mga ganong bagay sa ano. So parang yun yung mga little things na kapag sobrang nangangailangan yung isang tao, baka medical expense, nakakatulong tayo nun kasi that was a big thing, eh. Pero basta may mga maliliit na bagay tayo na hindi na natin alam kung paano i-apply sa salita ng Diyos kasi nauunahan na tayo ng mga ganong thinking. So, yun yung ako din sa sarili ko, lagi kong iniisip, paano kaya yun, Lord, no? Ano yung take dun sa mga ganitong, yung mga pulubi or naunahan ka ng inis kapag ano, 'di ba, yung mga kapatid mo or magulang or anyone in the house, yun talaga yung madalas makapagpakalimot sa'yo ng mga bagay na nababasa mo sa Bible. So, pero yun din yung challenge na kailangan natin ma-overcome kasi hindi naman nakapikit ang Lord kapag sa loob ka ng bahay. Nakikita niya yung mga ginagawa natin and still ano, kumbaga kasama yon sa hahatulan in the last days. Ano pa ba? Yun yung mga pinaka-major takeaways. So, little things siya, pero malaki yung impact niya sa ano natin, spiritual life. Kasi iniisip ko din, no, pag nakakatrabaho ko, parang ang dali lang naman ano, di ba, sa work, yung task sa work, parang naagrabyado ka kasi napasa sa'yo. Parang ang dali mo lang palampasin pag kinausap yung trabaho mo, okay lang yan. Parang ang bilis maging mabait sa ibang tao. Pero ito sa different thing kapag, ano ha, pagka sobrang close, kasi kaya may tinatawag tayong familiarity complex eh. Yung sa sobrang familiar ka dun sa tao dun, hindi mo gusto na nalalamangan ka ng mga taong yun. Kasi yung familiarity complex or parang sobrang familiar mo dun, mas nakakalimutan natin that they are also our neighbor na sinasabi sa Biblia na do to others what you want them to do to you. So, ikaw dapat yung nagpapakita ng love na gusto ng Lord na ipakita sa mga tao. So, you don't expect them to love first, but you should be the one who nagpapakita nun. If you say, not say si Cristo, kaya nga sabi, do to others what you want them to do to you. Hindi naman sinabing don't do to others what you don't want them to do to you. Iba kasi yung message nun eh. Ang message lang nun, huwag mo gagawin sa iba yung ayaw mo gawin nila sa'yo. Pero it doesn't mean na gagawin mo sa kanila yung mga good things na gusto mong gawin nila sa'yo. So, nagkaiba siya ng thoughts, which is yun yung pinaka-popular sa mundo natin, di ba? You don't do to others what you don't want them to do to you. Pwedeng wala kang ginagawang buti sa kanila, basta wala ka lang gagawin masama sa kanila. Pero hindi yun yung utos ni Jesus eh. Ang utos ni Jesus, do to them, do to others what you want them to do to you. If magpakita ka ng maganda para sila man ay magising din at magpakita din ng maganda. Parang gano'n. So, yun lang sa'kin. Yun. Grabe. Ang dami din natin mapupulot dito sa Luke 7 eh. Habang binabasa ko siya, hindi lang siya nagpo-focus doon sa
yung sinabi ni Jesus, ano nga bang nararapat gawin? Gumawa ng masama, gumawa ng mabuti, or masama, which is, ang purpose kasi ng mga tao noon kasi is, more on legalistic sila na dapat, kasi yung mga tao noon na focus sa batas, dapat di mo to gawin, dapat ganito lang, dapat ganito lang. Kasi, parang yung naging tradition yun ng mga Pariseo, sobra silang stricto sa batas. Pero pinapakita ni Jesus dito na ang dapat natin ipakita, nag-strike nga din sa akin yung sabi nga ng Panginoon, sabi ni Jesus nga, sabi niya na gawin mo sa iba yung mga bagay na dapat na gusto mo ding gawin sa'yo. Parang kung gusto mong irespeto ka ng iba, parang ikaw mismo unang magpakita ng respeto. Kasi madalas ko naririnig sa iba na respect begets respect. So, yun yung pinaka nakikita ko dito. Isa pa sa mga nag-strike sa akin na yung last part nito, sabi niya, ngunit ang nakikinig sa sinasabi ko pero hindi naman ito sinusunod. Katulad ng isang taong nagtayo sa bahay nang walang matibay na foundation. Nang bumaha at tinadaan at malakas na agos ang bahay, nag-iiba ito at lubusang nawawasak. So, ang nakita ko dito, ang pinaka magiging strong foundation ng faith ko in order for me not to stumble sa mga, kasi hindi may iwasan na dadaan ka sa mga testing, dadaan ka sa mga pagsubok, araw-araw, struggles. Hindi mawala ang struggle everyday. Pero sabi nun, kapag naisip natin na sumunod, topic nga nung last Sunday, 'di ba, being the salt and light. Ang salt and light nakikita lang sa mismong nila, content or pinaka-nature nila, pero hindi sila masyado nag-e-exert ng effort for them to be the light, as in nakikita lang talaga sa pagkatao nila na natural sa kanila kasi yun na mismo yung nagiging buhay nila. Pero kung titignan natin dito, ang daming mga pinagpukusan binanggit ni Jesus dito na mapalad yung mga taong ganito, mapalad yung mga taong ganyan. Parang naisip ko dito, una sa mga sinabi dito, mapalad yung mga taong naghihirap dahil kabilang sila sa kaharian ng Diyos. Parang nakita ko dito, mas madalas kasi silang lumalapit sa Panginoon is because nakikita nila yung siguro pag may mga pagkakataon na nakakaranas tayo ng hirap siguro, doon natin nakikita yung need na meron tayong Diyos na malalapitan or ayun, makakapitan. Sabi dito, mapalad ang mga nagugutom ngayon dahil bubusugin kayo, mapalad ang mga umiyak ngayon dahil natatawa kayo. Parang kung iisipin natin, ano nga ba yung purpose bakit itong mga tao na nakakaranas ng paghihirap ngayon is someday makakita sila ng joy in their life. Sa pagsunod, merong, ayun, mapalad nga daw yung mga taong sumusunod because of His name. Parang ginajudge sila ng tao, it's because sa pagsunod nila sa Panginoon. Pero isa kasi sa mga na yun parang na-expect ng isang Kristiyano na dadali niya talaga yung dadali niya talaga yung parang burden. Yung burden na yun is yung araw-araw na pagsunod niya sa Panginoon ay magiging kakibat niya na yung kapartner na, sabi nga ng Panginoon, ginagawa natin to, kasama natin ang Panginoon. Pero isa sa mga na-realize ko dito, bakit sinabi dito na yung reward, parang yung reward kasi is kung ina-expect natin na marireceive natin yung reward ngayon dahil sa sorry. 'Di ba sinabi ng Lord doon, mahalin niyo yung kaaway. Kapag ka
nagiging bias kayo na ang binibigyan niyo lang ng pabor or mas minamahal niyo lang yung mga taong malapit sa inyo or something na what if hindi niya naman siya kasundo? 'Di ba? Magkaroon kayo ng conflict. Paano niyo isosolve yung paano niya pakikitunguhan yung taong yun? Eh sinabi ng Panginoon na yung galit sa puso, yung sama ng loob, hindi siya kaya nang na-realize ko doon, hindi siya nagiging maganda sa pamumuhay. Kaya sinabi ng Panginoon na, get rid of these things. Kaya sinabi ng Panginoon na, mahalin niyo yung kaaway. Kasi, these things, kumbaga siya yung nagdudulot ng isang bagay na, nakakasira kasi siya eh. Parang, it destroys us internally. Kumbaga parang pagka napupuno ka ng sama ng loob, ang nangyayari nun, yung peace nawawala din sa'yo. Kaya yun yung tingin kong pinakamagandang um, benefit nun. Pero ang sinabi dito, ang malaking ganni pala na tatanggapin nyo at pakilalang kayong anak ng kataas-taasan, parang bakit nga ba sinabi na yung pagiging generous is part ng pagiging anak ng Diyos? Parang yung isa sa mga bagay na nakita ko dito. Isa sa mga katangian ng isang anak ng Diyos is nagiging generous siya in a form of siguro kasi natututo siyang magmahal. Yun yung nakita ko dito na hindi siya nanguhusga ng iba. Natututo siyang magbigay ng siguro hindi man siguro financially yung mga bagay na pwede niyang itulong sa iba. Small things, kanina nababanggit niya, even small things matters na pwede nating maitulong din sa iba. Siguro, hindi man siya matuturing na reward ngayon, pero in the end kasi nakita ng Panginoon na nag-grow tayo sa pananampalataya na sa pamamagitan nun. Sabi nga, hindi lang sa gawa makikita kasi yung totoong pagkatao. Like, sabi nga dito, makikita mo yung true nature ng isang tao pag nakausap mo siya, the way siya magsalita. Sapagat kung ano yung nasa puso ng isang tao, yun din yung lumalabas sa kanyang bibig. As if parang ganun din yung pinapakita ng Lord na kung ano din yung ginagawa mo. Yun din yung nagpapakita ng totoong ikaw. So that's why, yung pagiging judgmental, yung pagiging, kumbaga parang naghihinder siya sa way na kung paano tayo lumapit sa Panginoon. So, bakit, yun, sinabi ng Lord, bakit nyo ko tinatawag na Panginoon, kayong hindi nyo naman sinusunod ang mga sinasabi ko, very, very ano siya, di ba? Very seldom nating marinig, pero ang totoo niyan, kumbaga, yun yung nakikita sa atin as liwanag na foundation ng pananampalataya is hindi lang tayo nakikinig but still we can apply all those things na natututunan natin by ayun kasi pag na-apply natin tong mga bagay na to, naka-let go tayo sa hate, sa anger, sa inggit, sama ng loob. Kasi yung mga bagay na nagpapabagsak sa um, buhay ng isang tao. Kaya yun yung nakita kong benefit. That's why sinabi kagad ng Panginoon, ano nga bang dapat gawin? Gumawa ng mabuti in this day or gumawa ng masama? Yung sabi dito, ano nga bang pinaka-mismo sinabi niya? Alin ba pinapahintulot ng araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay or pumatay? Yun pala yun. To save people or to kill. Yan yung pinaka na-realize ko dito sa Luke chapter 6. Yun lang guys, thank you. Thank you, Ate PJ. So, yung sa akin naman, yung dagdag ko lang, nag-start yung story ng Luke 6. Actually, two stories siya. Hinati siya
yung unang story, it talks about Sabbath. Ano ba talaga yung Sabbath para sa atin? Yung mga Pariseyo, katulad ng sinabi ni Ate TJ, ano sila, very strict sila. Parang etong sekta ng mga Pariseyo, very strict sila sa pag-follow ng mga kautusan ni Moises to the point na by the book sila. Like every single thing na nakasulat sa batas ni Moises, sinusunod ng mga Pariseyo. Kaya lang ang namis ng mga Pariseo ay ano ba talaga sinasabi ng Diyos na Sabat? Sabi kasi ng Lord sa Sabat, huwag kayong magtatrabaho. Yun yung sabi niya exactly. Sa Sabat, huwag kayong magtatrabaho, huwag kayong gagawa ng anything. Ang gagawin nyo lang ay para sa Diyos. However, ang nabis kasi ng mga Pariseo is they thought na ang magtrabaho para sa Panginoon ay yung umattend ka ng church meeting. Yung umattend ka ng church meeting. However, ina-explain dito ni Jesus sa kanila na ano ba yung tunay na paggawa ng kalooban ng Lord. And dito natin makikita sa buong chapter na paggawa pala ng kalooban ng Lord, it always involves yung relationship natin towards other people. Kaya pinakita ni Jesus dun sa mga Pariseyo na nagpagaling siya. At kumain din siya. Kumain din siya, di ba? Sabi nga dito, bawal kang, ano sabi diyan, yung una sa verse 3, sabi niya, ay sa verse 2, sabi doon, why are you breaking the law by harvesting grain on Sabbath? Kasi that time, sila Jesus, wala silang dalang pagkain. Pero may provision ng Lord na binigay sa kanila. Ano yung provision ng Lord? Yung grain. Pumitas lang naman sila ng grain and kumain. Kasi, paano, naalala ko nga, sabi din to ni, tawag dito, I'm not sure kung sa pakikinig ko to kay David Paulson or sa pag-uusap namin ni Maris earlier, nitong mga nakaraang araw na, paano ka nga naman makakagawa ng kalooban ng Lord kung gutom ka? Ayun, naalala ko na kasi nagbabasa ako ng First Samuel. And then sa First Samuel kasi, sa padalos-dalos ni King Saul, sumumpa siya na hanggat hindi tayo nananalo, sabi niya, hanggat hindi tayo nananalo, walang sino mang pwedeng kumain. Eh, gera yun eh ni David Paulson, right? Pero ang naisip ko doon, gera nga naman yun. Paano sila makakalaban ng maayos dun sa mga Philistines kung hindi sila kakain? Tapos ito pa nakakatawa, pagkasabi nun ni Saul, biglang nakita nila yung kuwebang pagtataguan nila, nandun lang yung honey. Provision sana yun ng Lord eh. However, sumupa sila na hindi sila kakain. Kaya, dito sa New Testament, makikita nyo, tinuturo din ni Jesus na huwag kayo basta-basta manunumpa. Kasi in-honor ng Lord yung mga binibitawang salitan mula sa bibig natin. So, supposedly, provision na sana yun ng Lord, pero dahil sumumpa sila na hindi sila kakain, kahit gutom na sila, hindi talaga sila kumain. However, si Jonathan, wala si Jonathan nung sumumpa si Jonathan na anak ni Saul, wala si Jonathan nung sumumpa tong mga kawal ng tatay niya. Kasi ano ginawa ni Jonathan? Niligtas niya. Sumugod na siya doon sa mga Philistines kasi sabi niya, ililigtas tayo ng Panginoon. So si Jonathan, by faith, niligtas na niya sila. Pero hindi niya narinig yung oath ng tatay niya, kumain siya ng honey. Nung nakita siya ng kawal, sabi niya, mahal na prinsipe, sumumpa po yung tatay niyo na bawal kahit sinong papatayin kapag kumain hanggat di pa tayo nananalo sa pizza. Sabi niya, okay lang yan. Binigay sa atin to ng Diyos. So, kumain sila at kinain pa nila ng hilaw sa sobrang gutom syempre ng mga kawal, kinain pa nila ng may dugo pa yung ibang mga loot, L-O-O-T, yung loot nila dun sa pagkapanalo nila sa mga Philistines. So, dito natin makikita na yun din yung punto ni Jesus dito, na gutom na sila. Alam namang hindi niya pakainin yung mga disciples. Yun yung unang sinita ng mga Pariseo. Pangalawa, merong humingi ng tulong kay Jesus. Sabi niya dito, ano yun? Wait lang yung isang guy na deformed yung kamay niya. Paano siya makakapagtrabaho kung yung kamay niya is deformed? Kaya siya humingi ng tulong kay Jesus na, Panginoon, tulungan niyo ako pagalingin ito. So, si Jesus, sinisita naman ng mga Pariseo, nag-harvest ka na nga ng grain, magpapagaling ka pa, bawal ng kumilo. So, paano bang, sa pagkaka-interpret ng mga Pariseo sa law ni Moses, yung wala ka ng ibang pwedeng gawin, kundi makikinig ka na lang sa turo ng mga Pariseo sa synagogue, during Sabbath day. At hindi ka na pwedeng kumilos. Bawal ka nang kumain, bawal ka nang gumawa ng mabuti. Pero ang sabi dito ni Jesus, ano ba talaga ang Sabbath para sa inyo? Actually, Hebrews
dinefine ng Sabbath sa Hebrews, wait lang. Try ko lang alalahanin yung verse for a while lang. Sabi sa Hebrews, yung sinabi niya na when we enter God's rest, wait lang, when we enter, for a while lang. Ayan, sabi sa Hebrews 4:10, sabi niya doon, for whoever has entered God's rest has also rested from his work as God did from his. So, ang sinasabi dito is, ang totoo naman, but whenever we enter God's presence, or yung rest na sinasabi ng Panginoon, which is yung Sabbath rest from our work, hihinto tayo sa paggawa. Actually, ang nakita ko dito, yung bang ang tao na pumasok sa kalooban ng Panginoon, hindi ka nagagawa ng mga bagay na ikaw lang yung nagdidikta sa'yo. You rest from your own work. Kasi si God na ang bahala sa'yo. Yun yung God's rest. Kasi sinasabi dito, Panginoon, ako na, kaya sinabi sa Matthew chapter 11, sabi doon, come all of you who are weary and heavily laden. Sabi niya, and I will give you rest. Take my yoke upon you. So, ibig sabihin, magpapalit tayo ng yoke ng Panginoon. Yung yoke natin, na tayo lahat, effort natin, idea natin, wisdom natin, skills natin, talent natin, ipagpapalit natin yun sa yoke ng Lord. In what way? Yun yung sinasabi din sa baptism na we surrender ourselves. Mamatay na yung ikaw. Di ba? Ang taong patay, natural, hindi ka makakakilos ng sayo. Bakit? Kasi si Lord na yung magpapakilos sa'yo. Yun yung na-miss na point ng mga Pariseo. Nandun lang sila sa one slide na para bang ang rest na binibigay sa atin ng Panginoon is hindi ka talaga kikilos. Nandun ka lang sa loob ng church. Kasi ang church para sa kanila is yung templo. Not realizing that the church, that God's temple is our body. And ano bang gustong gawin ng Lord sa church? Gumawa tayo ng mabuti para sa kapwa natin. Pero hindi yung idea natin, kundi idea na nagagaling sa Lord. So dito, si Jesus, he is operating according to the will of God. Kasi sabi ng Lord, tulungan mo tong tao na to. Na ano nyo ba, na nakikita nyo ba yung difference? Na yun din yung sinasabi ng Bible na, di ba sabi sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, sabi doon, for you are saved by faith, you are saved by grace through faith, not by your own work, so no one can boast. Yun yung before natin isuko yung buhay natin sa Panginoon. Pero after natin isuko yung buhay natin sa Panginoon, Ephesians 2:10, sabi doon, for we are created, sabi doon, for we are God's masterpiece, created in Christ Jesus to perform, sabi niya, good works. Na nakita niyo ba? So, ibig sabihin, meron ngayong difference yung work before Christ dun sa work after Christ. Ang gusto makita sa atin ng Panginoon is when we enter God's rest, we will still be a vessel for God's use. Yun yung sinasabi sa Timothy na we are not a vessel for master use, not for unholy purpose, but for holy purpose. Yun yung sinasabi dito na kaya pinapakita ni Jesus sa mga Pariseo na ang Sabbath is actually, sabi dito, kaya sinasabi dito ng Lord, ang Sabbath hindi naman yan para sa akin eh. Ang Sabbath is for your own benefit. In what way? Para mapakita natin sa Panginoon na hindi na sayang yung pagkakaligtas niya sa atin. It is for our own benefit na mai-apply yung pananampalataya natin. Na finally, kung dati, yung sinasabi sa Romans chapter 7 na nothing good is in us, ngayon, we can now perform good works kasi we have now Christ in us. Yung sinasabi ng Lord sa atin. So, napagka-connect nyo ba na ang Sabbath is for us to love people. Yung sinasabi ni Ate PJ kanina, for us to learn how to love people, and how can we love people? By doing good works for them. Yun yung sinasabi dito ng Panginoon. So, yun yung hindi magets nung mga Pariseo. And then yung next story dyan, ay Jesus came to the mountain, he prayed. And then after he prayed, sinabi sa kanya ng Panginoon na ito yung mga pipiliin mong turuan. And then I realized na in our ministry, we also pray for God. Lord, kanino mo ba ako pinapadala? Kanino mo ako pinapadala? Sino yung tao? Sino-sino yung mga tao na gusto mong ilapit ko sa'yo? Jesus prayed first before he chose the 12. So, dito natin makita clearly na Jesus always operates
through the power of God. Hindi siya nag-decide ng sarili niya. Even yung pagpapagaling niya dun sa um, disabled yung kamay, even yung pagpitas niya ng grade, it is always through God's guidance. Kaya even yung pagtawag niya yung pagpili niya ng mga disciples, pagpili niya ng mga taong tuturuan niya, Jesus pray first. So, malaking lesson dun yun sa atin na 'di ba minsan parang napakahirap para sa atin mag-start ng Bible study, napakahirap para sa atin tumulong sa kapwa. Ang na-realize ko dito is kulang kasi yung prayer life natin. We never start tapping God kung ano ba yung dapat natin gawin, sino ba yung dapat nating tulungan, or dapat ba nating tulungan sa tao. Kaya tayo laging hesitant. Yung sabi ni Maris kanina na minsan hesitant tayo tumulong sa mga pulube, hesitant tayo. Baka kasi ano din kulang parang ano tayo, kapos tayo sa pag-build nung altar natin sa Panginoon. Kapos tayo sa pag-consult kay Jesus. Kapos tayo sa always mag-consult kay Lord. Hindi tayo nag-pray. Kaya hindi tayo nakakakuha ng wisdom. And usually kasi, ang Lord, ang wisdom niya, ang Holy Spirit, i-access lang din niya yung archive natin ng mga Word of God na napag-aralan na natin. Kaya bigla, di ba, yun yung in-explain ni Pastor nung nakaraan sa discipleship na yung mind natin, parang may nagtitrigger na, oo nga, no, ito yung iniisip kong nakaraan, nabasa ko itong nakaraan eh. Yun pala ibig sabihin nun. Ewan ko kung si Angeline or si Ate PJ, may ganun ba kayong moments na nagbasa kayo ng Bible and then di nyo mag-gets. And then after some time, during conversation with other people or during sa workplace, biglang may nag-trigger na, teka, parang ganito yung nabasa ko nung nakaraan. Ito pala yung application nun. Ganun mag-ano Holy Spirit. Pero may times na passive tayo, hindi natin nare-realize na nangungusap na pala yung Holy Spirit sa atin kasi hindi tayo sanay makinig sa Kanya. Yun yung di parang may pinapaalala ko yun lang may nag-trigger sa whole event ko the whole day. May Ang nag-trigger, totoo niyan, ano guys, pala yung isang nabasa beses, ko? nangyari Sige, yan te. sa akin kung kailan patulog na ako. Tapos biglang may pinaalala sa akin, balik mas talaga ako sa bank. Di ba? Parang ganun mag-operate yung Holy Spirit. So, ang na-realize ko dito, which is ako din guilty na kulang din kasi tayo sa prayer life. Nagbabasa nga tayo ng Bible, but we never pray. Kulang pala siya. Kasi, ang nag-trigger din ng meditation natin is when we pray. Yun ang nag-trigger ng meditation. Nag-trigger din ng pag-answer ng Lord sa atin is every time we pray. Not enough yung magbabasa lang tayo ng Biblia. Kailangan, need ba na yung prayer natin is yung yung para bang tayong hypocrite na kita-kita na nagpe-pray tayo. No, actually, yung turo ng Biblia na we can pray even while we do something. For example, while working, we can pray in our mind. Kasi doon ka nakakapag-meditate sa ginagawa mo. You're praying in your mind, pero nag-work ka sa trabaho mo. Actually, pwede yun eh. Even you're traveling, madalas nakakapag-meditate ako kapag nasa tricycle, nasa van, ewan ko yun, parang ang haba ng biyahe. Tapos di ba, nakatingin ka lang sa daan, sa mga scenery. Minsan, ganun bilang, oh, Lord, ganun pala yun. Di ba? Ganun mangusap ang Lord. So, kailangan pala nating i-build yun. Next thing, pagbaba ni Jesus sa bundok, tinawag niya yung 12 disciples, which is revelation yun sa kanya ng Lord. Then, sinalubong sila ng maraming tao. Actually, this is the same time na nagpakain si Jesus ng 4,000 or 5,000. This is the same time. Kung makikita niyo sa Matthew. And nasa John din yun, tinala din ni John. Ito yung time na nagpakain actually sila Jesus. Kasi, bakit siya nagpakain? Kasi nagpagaling siya, ang dami, so hindi umaalis yung mga tao. Nagpapagaling siya, ganyan-ganyan. And then, inabot sila ng gabi, pinakain ni Jesus, gumawa siya ng miracle. Pero napansin ni Jesus, hindi hanap ng mga tao yung truth hanap nila yung benefit. Kasi for them, ang blessing ng Lord, ang turo kasi sa Jewish people, ang blessing ng Lord is always material. Pag pinagaling ka ng Lord sa sakit, pag nagkaroon ka ng maraming kayamanan, or in short, sa panahon natin, pag na-promote ka, nagkaroon ka ng bahay, kotse, yun material things Yun yung definition natin ng blessing. Kaya, Jesus realized na, teka, parang ang tingin ng mga tao sa akin, genie. Siguro ganon, joke. Hindi siya sinabi sa Bible, pero nakita ni Jesus yung heart ng mga tao na ang blessing for them is material things. So,
Christ started to teach them ano ba yung tunay na blessing. Kasi, since nabusog na kayo physically, bubusugin ko naman kayo spiritually. So, itinuro ni Jesus yung Sermon of the Mount, which is sabi niya dito, God bless who are poor, for the kingdom of God is yours. God bless who are hungry now, and you will be satisfied. And then, God bless you who weep now, for in due time you will laugh. And then, mapapansin niyo sa verse 22, sabi niya dito, what blessings await you when people hate you and exclude you, mock you, and curse you as evil because you follow the Son of Man. So, mapapansin niyo, yung mga binabanggit ni Jesus, hindi siya happy thing. Sabi dito ni Jesus, blessed are you who suffer. In short, yung summary ng lahat ng to, ng beatitude, blessed are you who suffer in this world because one day, you will be happy in the kingdom of heaven. So, para bang yun yung sinasabi ng Panginoon sa Corinthians, sa 2 Corinthians chapter 4, na sabi niya sa, balikan ko lang sabi niya sa 2 Corinthians 4, start ko na lang sa verse 16, sabi niya doon, that is why we never give up, sabi ni Pablo, though our bodies are dying, our spirits are being renewed every day. Verse 17, for our present trouble are small and won't last very long. Yet they produce for us a glory that vastly outweighs them and will last forever. Sabi niya, so we don't look at the troubles we can see now, rather we fix our gaze on things that cannot be seen. Or in other words, sa Hebrews 12, we fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Napansin niyo? So, ibig sabihin, all throughout the Bible, walang pinramis ang Lord na blessing pertaining to material things. Ang always promise ng Lord sa atin ay, pag, um, when you suffer, Romans 5, meron kang hope na hindi magdi-disappoint sa'yo. Bakit? Kasi yung suffering mo will builds you a character. Hindi ka sabi ni James. So, ibig sabihin, sabi dito ni Jesus is, blessed, ang tunay na blessed ay yung mga tao na who suffer and yet hindi sila nawala sa Panginoon. They suffer because ginagawa nila ang kalooban ng Lord. And for them, yung suffering in this world are just temporary things. And this suffering builds their character. And yung character yung nabibuild sa kanila ay character sa kingdom. Kaya ngayon yung, ano yung practical things yan? This is, yung sinasabi ni Jesus, parang far-fetched pa sa atin, di ba? Yung sa Beatitudes, doon sa Sermon of the Mount, parang far-fetched. Paano yun? Ano yung suffering na yun? And then Jesus started to tell practical things. Sabi doon, love your enemies. Actually, sabi ni Angeline, wala siyang kaaway. Pero actually, pag hindi natin kasundo, regardless kung hindi natin kaaway, tinuturing niya na Bible na kaaway natin. So, sino yung mga kaaway natin? Yung mga hindi natin kilala. I mean, di ba tayo, mabait lang tayo sa kakilala natin. Pero, hindi natin kayang paboran yung mga taong hindi naman natin close. Kasi not necessarily enemy kayo eh. Pero hindi mo siya ka-close o hindi mo siya kakilala, hindi mo siya acquaintance. Di ba minsan tayo parang, kapag family natin, nangutang sa atin, sige, okay, papautangin natin. Pero yung, naalala ko dati sa Cubao, that time, may lumapit sa akin, kulang yung pamasahe niya, di siya makauwi ng province. Di ba siya napapaisip ka, Lord, tutulungan ko ba to? Parang, totoo ba to? Na wala talaga siya. Pero mukha niya talaga hindi sinungaling. So, ako, that time, parang hesitant ako. Di ba ganun tayo? Parang, pag hindi natin kakilala, we are hesitant na tulungan kasi ang iniisip natin sa panahon ngayon is self-preservation. In what way? Baka niloloko lang ako nito. So, ano ba yung 100 pesos? Kaya dito actually tayo tinetest ng Lord yung relationship natin sa Holy Spirit. How can we distinguish kung sino ang totoong nangangailangan sa hindi nangangailangan? Kasi meron talagang lumapit sa atin na baka totoo talaga silang nangangailangan. Wari yon si nanay, that time, nasa Cubao ako, baka kailangan niya talaga ng pamasahe pa uwi. Else, magiging palaboy siya pag hindi siya nakauwi. 'Di ba? Maris, 'di ba meron ka ding nakilala, ay may nakita ka din sa Cubao before? Yung si tatay naman. So, maraming ganun eh. Yung parang tipo tayo, takot tayong maloko, takot tayo ano. Pero, na-realize ko, pag sobrang self-preserve pala tayo,
nakakalimutan na natin kung paano umibig ng tunay sa kapwa. Kaya sasabi dito, kung mabait ka lang sa kakilala mo, mabait ka lang sa pamilya mo, alam niyo ba na even yung mga walang relasyon sa Lord, ganun din. So, paano tayo magliliwanag ngayon kung wala pala tayong pinagkaiba sa kanila? Ano pa yung mga example dyan? Yung sabi doon na gumaganti tayo, yun yung sinasabi ni Maris na nakaraan na actually, hindi ko naman sinasadya. Though, partly, parang niloloko-loko ko siya, pero hindi ko naman sinasadya na natamaan talaga siya sa dito yata. Tapos sinampas niya ako ng wala. So, narinig, sabi ko, grabe, no? So, actually, kung si Maris ang manghahampas sa inyo, ay matatag ang buto niya. Sabi ko, lagi kong loko sa kanya is ano yung para yatang laging nakagatas. Yung alam niyo, yung malusog na bata. Yung parang ang na-realize ko dito is, for me, ang nakita ko dito is bakit kaya tayong mga Kristiyano ay kahit sinasabi natin Kristiyano na tayo na nag-aaral tayo ng tama, bakit parang napakadali para sa atin na gumante sa kapwa. Yung parang ganun, kumbaga, ang nakita ko dito is, dun pala natin makikita in our heart. Kasi ako, nung ginantihan niya ako, parang nasa isip ko din, ginantihan ko din kaya to. So parang, dun pa lang, parang, oo nga, no, parang wala din pala tayong pinagkaiba. Kung ang lagi din nating mindset is yung mga, kasi tayo, ang inisip lang nating pagganti is yung paggagawa tayo ng major na kasalanan. Pero na-realize ko sa mga magkapatid na lang eh, yung nahampas ka ng di sinasadya, tapos hahampasin mo din. Tapos pag hinampas ka, gaganti ka ulit. So parang, yung mga petty things na pinapalagpas natin, hindi ba wala din tayo pinagkaiba sa unbeliever. Tapos kanina nga morning, yung electric fan din, parang nakisuyo ako kay mama, tapos nagalit siya sa akin. Tapos, maling mag-utos sa nanay, pero nung nagalit siya sa akin, parang ang mindset ko din, hindi ko kaya to pansinin. Kaya di ko siya pinansin nung, parang maski kaya ko namang ayusin yung electric fan, pero hindi ko rin talaga inayos, parang nakipagmatigasan. Tapos, parang nag-guilty din ako dito. Oo nga, no, bakit kaya, kahit Kristyano na tayo, pero sa mga petty things, hindi natin kayang magparaya. Nanay mo na yun, kapatid mo na yun. So, doon ko nakita na ang hirap palang magliwanag. Parang, nag-guilty din ako, sabi ni mama, nagtuturo pa naman kayo ng Bible, pero inuutusan nyo. Oo, parang sabi ko, oo nga, no. Parang, oo nga, no, parang nagba-Bible study, pero, baski pa sabihin mo nakikisuyo ka, pero mali pa rin na parang yung anak yung mag-uutos sa nanay. Alam mo yung ganong feeling? Parang sabi ko nga, oo nga, no, mali din ako doon. Parang na-realize ko na, yung familiarity complex nating mga Pilipino, yung familiarity, that sort of familiarity complex na yun ay kasalanan din pala yun sa atin kasi nawawala yung respeto natin sa kapwa. Di ba sa magkakaibigan na lang, doon yung parang nagiging, nalala ko nga dati sinita ko yung kaklase ni Maris sa PUP kasi sabi ko, bakit minumura mo si Maris? Ganyan. Expression lang daw yung sa kanila kasi magkaka-close. Di ba minsan yung pag magka-close yung mga magkakaibigan pa nagbumura natin. Sabi ko, walang nagmumura dyan kay Maris kahit sa bahay, ganyan. Tapos sinagot niya ako, sinagot ako nung kaklase ni Maris. Sabi ko, ganun ba talaga ang ano, yung parang sa atin kasi, ang familiarity na nagiging open door siya to disrespect someone kahit maka-close mo. So, doon tayo i-judge ng Lord, doon sa mga petty things na ginagawa natin. So, yun yung mga bagay na parang, oh nga, no, ito yung mga things na pinapalagpas natin. Yung sinasabi ng Lord na, ano bang suffering sa inyo? Suffering ba is paghihirap? Actually, hindi paghihirap na wala ka nang kinakain yung sinasabi dito ng Lord na suffering. Ang suffering is, kaya mo bang gawing slave yung every part of your body, like your tongue, your kamay, na hindi ka na manghahampas pag nahampas ka na di sinasadya, your brain na kaya mo bang i-discipline yung sarili mo na hindi ka magja-judge agad-agad sa kapwa on the surface value, sa mata, yung parang kaya mo bang tingnan yung kapwa mo nang hindi nag-judge o kaya mo bang hindi tumingin dun sa mga bagay na magdudulot sa'yo ng kasalanan. Yun yung nakita ko dito na ang tinuturing ng Lord na suffering, ang real suffering, is not you suffer because you don't have anything to eat. Ang real suffering is kaya mo bang mag-suffer in this world para hindi ka magkasala. Yun yung nakita ko dito na happening. Kasi ang daming mga little things na pinapalagpas natin, hindi natin realize na kasalanan ko na kasi passive na lang tayo. Dahil sanay na tayo eh. Tinuring nating normal yon. However, na-realize ko na, kaya sinasabi dito na, ano yung pinagkaiba nyo sa unbeliever? Meron ba talaga tayong tunay na pinagkaiba sa unbeliever? Or, naalala ko nga yung sabi ni Pastor last time, ang tunay na asin ay ang character ng asin na hindi pinapansin ng maraming Kristiyano ay disinfectant.
ang asin. Naglilinis siya ng sugat. Naglilinis siya ng germs sa paligid. Ibig sabihin, kung tayo ay tinuturing ng Lord na asin ng sanlibutan, pag ba very presence pa lang natin, nagpo-force na sa ibang tao to stop doing sin. Naalala ko dati, sa office namin sa Coffee Bean, nag-usap sila mga kabastusan. Christian company ko. Tapos pagdating ko doon, uy, nandyan si Miss Mads. Huwag kayong mag-usap na ganyan. So parang na-realize ko na, ay, a little bit may nakikita pala silang liwanag sa akin kasi huminto sila sa pag-uusap ng mga kabastusan kasi nandyan ako. So, pero, lagi bang ganon? Always ba na ganon yung scenario na sa tahanan na, pare kung sa office ganon kasi nagliliwanag ka sa office. Pero sa bahay ba ganon? Does people stop doing sin just because you are there? Dahil takot silang gumawa ng kasalanan dahil alam nila na hindi mo kayang i-compromise yung katotohanan. So, na-realize ko na kung sa office lang ako nagliliwanag, pero sa tahanan hindi. Hindi pa rin ako tunay nagliliwanag. Naalala ko sa topic namin ni Pearl last time sa Bible study, Luke chapter 11. Sabi doon, if there is a part of your body na hindi pa rin naliliwanagan or nakatago pa rin sa dilim, hindi ka pa rin tunay na ilaw. Yun yung context na sinasabi sa Luke 11. Ibig sabihin, kung hindi pala fully surrender every part of our life, may gray area pa rin sa life natin na hindi natin pakialam kay Lord. Yung, Lord, wala kang pakialam sa part na ng buhay ko. Akin lang to. Ako lang may pakialam dyan. Hindi pa rin pala tayo tunay nagliliwanag. So parang, Lord, magliliwanag ako sa office pero sa bahay hindi ako magliliwanag. Kasi time ko to space ko tong bahay na to. Kaya kong, dapat gawin ko naman yung dapat kong gawin kasi bahay ko naman to eh. So, ang na-realize ko dun is, yun yung sinasabi ni Maris kanina na hindi natin na-realize na part ng ministry natin yung family natin. Which is, ako din, guilty din ako doon. Na, o nga, no, parang, hindi lang pala, ang gray area na sinasabi ng Bible is not necessarily part of your body, but every aspect of your life, financial, family life, relationship-wise, social life, whatever life. Whatever part of your life, I mean. So parang na-realize ko dito na, oo nga, no, yun yung sasabi dito ng Lord, na ang real suffering is, kaya mo bang mag-suffer in order for you not to commit sin in every area of your life? Kaya ang sabi dito ng Lord, ang nakita ko dito ay, back lang ako sa Luke 6. Sabi sa Luke 6, yung sinasabi niya dito na, isa pa pala yung sinabi ni Maris na gawin mo sa iba ang nais mong gawin nila sa'yo. Meaning to say, ang nakita ko lang dito is, God knows that we don't know how to love because God is love. And nung na-disconnect tayo sa Lord dahil sa kasalanan, we cannot truly learn how to love because we are disconnected sa source ng love, which is si God. Because God is love. I mean, lagi ko sasabi, God, love is a person, and that person is God. So apart from God, we cannot love. Pero, kaya, alam ng Lord yon na hindi natin kayang umibig ng tunay sa kapwa. So, inabot niya tayo. So, God, yun yung sinasabi ng Bible na God first love us. And we cannot give what we do not have. Meaning to say is, if we do not receive the love of God from the very first place, we cannot expect ourselves to manifest love towards others. Kung it makes sense sa inyo na parang ibig sabihin kung si God ang source ng love, it is only but normal for us if we receive God's love to manifest love. But if we cannot manifest love towards others, ibig sabihin, katibayan lang yun na wala pa talaga tayong nare-receive na pag-ibig mula sa Diyos. Tama? So, meaning to say, yung sinasabi ng Bible na gawin mo sa iba ang nais mong gawin sa'yo. Kasi, alam mo sarili mo na ikaw yung unang nagkaroon ng kaligtasan. So, paano mo i-expect na yung kapwa mo, rerespetuhin ka kung hindi pa nga sila connected sa Lord eh. Meaning, tayo dapat yung magliliwanag sa kanila na this is how you love others. So that, sabi doon, when they see your good works, they might also glorify your Father who is in heaven. So, kung mga tao sa paligid mo, for example, yung mga kaibigan mo, alam mo wala silang relasyon sa Diyos. So, huwag mong i-expect na magpapakita sila ng respeto, same respect na um, iniisip mo based sa standard ng respeto ng Bible. So, they cannot do that because they are still living in sin. So, the only way for them to also learn that kind of respect, learn that kind of love, is for us to show it to them how. We need to extend
first. So, for example, wag natin expect na hindi na tayo aawayin ng mga kaibigan natin. Eh, hindi nga sila, wala pa nga, disconnected pa nga sila sa source ng pag-ibig eh. So, tayo papakita ng pangunawa sa kanila, ng respeto. And then, pag nakita nila, sabi ni Peter, sa First Peter chapter 4, baka pag nagulat sila na nagbago ka na, magtataka sila at baka gayahin ka nila. Yun yung ano, yung sabi dito. Or, yung hindi kaya, yung hindi kayang gayahin, expect mo na rin na may mga taong lalayo din sa'yo. Kasi, ang maa-attract lang sa'yo is yung attracted din sa Lord, yung ready na yung heart na i-open ang buhay nila sa Lord. So, kaya ako, na-realize ko doon na in the process of time na lumalapit ako kay Lord na expected ko yung mawawalan ako ng kaibigan. Nawala yung mga kaibigan ko ng college, ganyan. Pero, God will also brought you people na na-attract sa liwanag na nasa iyo. That's why nandiyan si Pearl. And naalala ko nga, nung election, nakita ko yung classmate ko nung high school. And then, sabi ko, hala Lord, possible pala yun na kahit wala kaming communication through the years, like almost 10 years, wala kaming communication. Pero nung nakita ko siya, alam mo yung saya, yung galak na magkaibigan pa rin kayo, na parang, niyakap ko talaga siya, Christine, sabi ko ganyan, diyan ka pala, saan ka na? Ganun, kaso kailangan mong pumila ng election, kailangan mo pumila. So sabi ko, sige, pila muna ako. Pero nung after niya bumoto, sabi ko sa kanya, saan ka na nakatira, dinaldal-dal ko siya kasi nakapila pa ako. And then na-realize ko na, wow, ganun pala ang Lord. Ibabalik sa'yo ng Lord yung mga tao na probably, sabi ko nga, i-chat ko nga to minsan kasi nandito lang pala siya sa mabuhay na kapatid. Kasi ganun mag-work ang Lord eh. Tatanggalin niya yung mga tao na hindi naman talaga makaka-help sa growth mo. Pero one day, ibabalik din niya yung mga tao na ready na yung heart na i-open yung sarili nila sa Lord. So, nakita ko din na huwag tayong matakot magliwanag just because we are afraid to lose people in our life. Pero kailangan nating mag-stand sa truth para baka itong mga tao itong walang relationship sa Lord, madala din natin sila sa Lord. Yun yung nakita ko dito. And then yung na-explain ni Angeline kanina, yung about sa bunga. ang ano ni Angeline is yung normal na sabi doon, the apple, ewan ko kung ano nito, the apple does not fall far from the tree. ang ibig sabihin nung ano na yun, um, ang ibig sabihin nung kasabihan na yun ay kung ano ang puno, siya ang bunga sa Tagalog. Meaning to say, kung pamilya kayo ng mga magnanakaw, magnanakaw ka rin. Kung pamilya kayo ng mga lasinggero, dahil natural lang, ganyan, ganyan. Pamilya kayo ng mga sa probinsya, yung mga manggagamot. Di ba yung ganun? So parang kumbaga, ang definition ng mundo ng bunga is they associate it sa para ba kung ano yung angkan mo na pinanggalingan, yun na rin yung magiging buhay mo. Pero God proved that wrong. In what way? Pansinin nyo na lang yung lahi na pinanggalingan ni Jesus. Lahi na pinanggalingan ni Jesus, si Rahab na prostitute, family na nagkasala ng incest, which is um, kay sa forefathers sila kay Judah and Tamar. Ano pa ba? Yung family na galing sa pagan, which is si Ruth. Naalala niyo yung genealogy ni Jesus? Ang purpose nun is para pakita sa atin na Jesus came from an imperfect lineage. Imperfect lineage. Pero sabi dito ng Lord na kahit saan pa yung lugar, ang na pinagmulan mo, that won't be your identity. That's one thing. And yung tinuturo dyan ng Bible na kung ano yung sabi niya, a good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Meaning to say is, it talks about the foundation of your life. Ano ba yung bagay na itinanim mo sa sarili mo at ipinrases mo sa sarili mo, natural yun yung ilalabas mo. Napansin niyo? So, ibig sabihin, if I saw Word of God inside me and my life process it, from the inside out, ang ilalabas ko is mga mabubuting bagay. Kaya, it is also a benchmark of our life. Yun yung video na share ko sa Vineyard Bible Study na page, kung napanood nyo, na
hindi nilagay ng Lord yung verse na yan just merely to judge na hindi totoong Kristiyano yan kasi tingnan mo na may ginagawa niya. But also to judge ourselves. Kaya nilagay dyan wag ka basta-bastang hahatol nang hindi mo muna sinisilip yung muta sa mata mo. Napansin niyo ba yon? Na kasi yung verse na yan about tree and fruit is all about also reflecting our life in the mirror of the Word of God na nakikita mo yung sarili mo na ano ba yung mga bunga nung ginawa ko? Nagkautang-utang ako, ay mali yung mga ginawa kong desisyon dati when it comes to my finances. Ay, ang dami kong nakaaway. Baka may mali sa character ko. Ay, ang dami kong mga pagsisisi when it comes sa career ko. Baka marami din akong ginawa. So, parang benchmark yan. And most likely, sa ministry, ano yung naging buhay ng mga taong tinuturuan mo or sinishare mo ng Word of God? That also reflects kung ano bang buhay yung nire-reflect ko sa kanila. Kung sila ay nag-grow, Lord, nag-grow nga yata ako. Kung hindi sila nag-grow at lalo pa silang lumayo sa Lord, baka hindi rin ako lumalakad ng tama sa truth. Ewan sa inyo. So, it's all about sowing and reaping. Ano ba yung seed na itinanim ko? When it comes sa ministry lang, for example, sa children's ministry, sabi ko nga kay Maris, children's ministry will not bring merits sa kahit na sino. It's just all about sowing seed and one day hoping na yung mga bata na to pipiliin ng Lord pag kaya na nilang mag-decide sarili nila. So, yun yung pagtulong ng walang kapalit. Ang tinuturo actually din ng Lord na pagtulong ng walang kapalit is, kaya mo ba silang ilapit sa Lord? Na share mo silang Word of God kahit may mga times na mapipikon sila sa'yo kasi kinokorek mo sila? Yan yung walang kapalit na pagtulong. Yan yung yan yung pagtulong na may eternal value. Yung parang surang-surangan na kasi minsan parang ang kulit-kulit. Ikaw yung magpa-follow up, ko-correct mo, mapipikon sa'yo, magagalit sa'yo. Minsan, mag-invest ka pa ng money, mag-invest ka ng time, mag-invest ka ng effort, pero magagalit sa'yo kasi na-touch yung kasalanan, so magagalit sa'yo. Walang kapalit yun. Pag hindi ka nag-stop, ibig sabihin, hindi ka naghihintay ng kapalit. Pero, pilit mo silang inalalaban na magkaroon sila ng kaligtasan. Yun yung pagtulong na walang kapalit. So, it speaks both in every area of our life, especially sa ministry. What you sow is what you reap. Ibig sabihin, kung ano yung foundation ko sa Christian life ko, yun din yung ilalabas ko. So, kung may mga mabasasamang bagay pa ako na inalabas, hindi pa fully surrendered yung life ko sa Lord. Meron pa akong reservation. May gray area pa na hindi ko sinosurrender sa Lord. And then, nakita nyo dyan, um, may mga tao naman na, kasi I believe yung sinasabi na out of the abundance of the heart, the mouth speaks. It not only talks about your talk. Kasi may mga tao na, they speak praises sa Lord, pero yung buhay nila iba. So, ang na-realize ko dyan is it's a whole person, the whole faculty of the person. That's only about what comes out from your mouth, but also what comes out from your action, what comes out dun sa mga ginagawa mo. Hindi lang siya yung sa bibig mo. Kasi may mga tao na sobrang huli magsalita, pero yung action nila hindi align sa sinasabi nila. Yun kaya sinabi ni James na from the same mouth lalabas ang praise, from the same mouth lalabas din ang curse. And at the same time, sabi doon ni James, faith without work is dead. Kaya sinabi dito ng Lord, ang na-realize ko dito ay the whole faculty of the person itself na para bang not only what your words manifested, but also yung lahat ng bagay na ginagawa mo. Kailangan nating i-check yon, finances, career, lahat ba yan nagpo-prosper? Kasi sabi ng Lord paulit-ulit even sa forefathers, kila Joseph, because God is with him, Joseph prospers. Same with Daniel, same with David, same with everyone. Kay Jesus din, the grace of God is with him and all throughout his life, successful yung ginagawa niya. So, na-realize ko dito ay malalaman mo na nasa yung Lord kapag sinelf-check mo um, lahat nung outcome ng mga ginagawa natin. Kaya sinabi dito ng Lord na, so why do you keep calling me Lord, Lord, when you don't do what I say?
I will show you what it's like when someone comes to, ito yung pinaka-perfect benchmark pa. Sabi dito, malalaman mo na ang isang Kristiyano ay totoong Kristiyano during the times of problems. Kasi doon mo makikita eh. Kasi on times of good news, hindi siya halata. Pero malalaman mo kung ang isang tao ay reklamador or ang isang tao ay walang foundation ng pananampalataya kung sa time ng problem, mabubuwag lahat ng mga bagay na akala mo itinanim mo ng matibay. Yun yung sinasabi dyan. And yun din yung bunga na ginagawa. Kung ang bunga na ginagawa natin is nawala. Same way din sa ministry yan na kapag ang ministry, regardless sa tao, pero kapag ang ginagawa natin, one day tayo ay napagod, hindi talaga tayo tunay na, hindi talaga tayo tunay na nakapagtanim ng pag-ibig. I mean, wala talagang pag-ibig na bumukal sa atin kapag tayo ay sumuko sa ginagawa natin. Just because we cannot see the expected results. Kasi when we always look on the result, I mean, result ng numbers sa ministry ang tinutukoy ko. Pag we always expect many results, I mean, when it comes to quantity, then mapapagod talaga. For example, kami ni Maris, mapapagod talaga kami sa ginagawa namin sa children's ministry nga. Minsan, hindi laging present yung mga bata. At to be honest, sa lahat ng mga tinuturuan namin ni Maris, yung may pinaka-result lang, si Pearl. So parang, kung isa lang yung nakita mong fruit nung ginagawa mo at napagod ka just because walang merit sa'yo, then hindi ka talaga tunay nakareceive ng pag-ibig sa Lord because ang hanap mo pa rin is glory mo. So, nare-realize ko dito, what is true ministry? Ang true ministry, ang successful ministry ba is pag may 12 ka na or pag meron ka ng congregation as a result of your hard work or nakita mo na yung mga taong shinera mo ng word of God na bago tunay yung buhay. Yun yung nakita ko. That's the fruit of what you do. Kung may buhay, kahit isang buhay lang na nabago as a result ng ginagawa mo at even yung sarili mo nabago, doon na-realize ko na a little bit, lumalakad ka sa tama. Though, hindi pa nga lang perfect. Kasi, for example, dito sa family, sa bahay, meron pa rin mga may mga slip pa din eh. Pero at least, nakita mo na, at least meron pa ng tama. So, dito makita na, you're going there, slow nga lang, kasi hindi pa complete yung surrender. So, ewan ko kung yun, if it makes sense. So, Angeli, may dagdag ka ba? I'm not sure if it may nag-make sense ba yung mga sinabi ko. Yung dagdag sa akin lang dito yung sinabi mo rin. Hello, hello. Hello, hello, hello. Okay na. Yung kanina sinabi natin PJ na pagka natutunan natin gawin yung mga bagay na sinabi kanina dun sa Luke chapter 6, matututunan natin mag-let go dun sa mga nakakapag-create talaga ng sins natin, which is yung hate, anger. So, parang product, pagka kasi ginawa natin yun, mape-prevent natin yung mga product of sin, yung mga gano'n. Halimbawa, yung anger, ganyan, jealous. Tapos yun, minsan nga dun tayo sa mga petty things nagkakasala. Malaking sample diyan yung sa bahay na lang. Halimbawa naiinis ako kay mama, ganyan. Pero dapat hindi talaga siya ginagawa kasi nag-create din siya ng sin sa atin, eh. Tapos parang minsan mahihikayat mo pa yung other people minsan na na nakakainis naman si mama, gano'n. So sila, nagko-cause ka pa ng kasalanan sa ibang tao kasi parang nagtatanim parang nagtatanim ng bad things sa kanila ta's siyempre parang sila makikita nila 'yun. Sabi, "Uy, oo nga 'no, ganun, ganyan." Ah, so ayun, parang naging dahilan ka pa para magkasala yung tao na 'yun dun kay mama, example, gano'n. So yun, parang it's the petty things na nagbi-build lalo nung sins sa'tin. Tapos, yun nga dapat sabi nga ni pastor maging salt daw tayo. Kasi nga 'di ba parang pansin nga natin 'yan pag papasok si pastor 'no, biglang tahimikan talaga. Kasi kasi alam natin na siyempre ayaw ni pastor ng mga ganito, ganyan. Siya yung nagiging salt talaga siya na na yung mga bagay na alam natin na yung halimbawa, bigla tayong tsitsismisan, biglang dumating si pastor. Kasi alam natin, eh, na hindi siya maganda yung pagtsitsismis. Kaya tinitigil natin siya. So,
Tas ayun din, yung minsan yung times na Holy Spirit nagto-talk na pala sa'tin pero hindi natin napapansin kasi sanay na tayo na hindi natin siya pinapansin o gano'n. So, dapat pala maging prayerful tayo kahit nagme-meditate tayo kasi ayun nga, sobrang laki nga talaga ng impact ng prayers. Kahit sa'kin personally yung prayers, ang laking impact niya, kasi basta parang hindi naman dahil sa may pinanghahawakan ka kundi alam mo sa sarili mo na na yung prayers parang nagiging guide mo siya, tsaka alam mo may parang panatag ka gano'n pagka nagpe-pray ka. Tapos ayun nga, sabi din, "What you sow is what you reap." So, hindi naman tayo mag-e-expect ng ng good things kung yung bad thing naman yung mga ginawa natin. Halimbawa, sa saan ba? Sa bahay? Like minsan kasi lagi nagsisigawan 'di ba, 'pag nagsisigawan, 'pag halimbawa dumating naman na ikaw naman yung nagkamali, 'wag mo i-expect na magiging na soft talk yung matatanggap mo, siyempre sisigawan ka din kasi gano'n yung ginagawa mo. So, lang yan, two ways lang yan, parang din yan, um, logical lang din pero kailangan din talaga natin siyang gawin. Ayun, yun lang. Ay, na si Ate Peach. May dagdag ka, Ate PJ? Or okay ka na? So, yun lang. Sana, medyo napahaba tayo. Kasi marami din siyang tinalakay sa Luke chapter 6. So, di ko lang alam ba't wala si Rose. Nag-reply ba si Roslyn? Di ko kasi na-check yung messenger. Oo, nag-reply siya, may sakit daw siya. Sunday pa yun, kaya siya umalis agad kasi Mm, sobrang parang ang sakit na ng lalamunan niya, baka magkaka-tonsillitis ata siya. Ta's parang lalagnatin ata ah, siya. Kailangan niya sige, ng pray na pahinga. lang. Oo, Record na lang nag-sick leave nga namin. daw siya ngayon, kaya daw siya hindi nakapasok sa work today. Kaya pala. So, sana, pahinga na lang ni, baka na-overwork siya. So, sana natuto kayo. Natuto ba kayo? Natuto ba tayo lahat? So, sana may na-realize tayo lahat. So, let's have a closing prayer. Si Angeline na lang siguro yun. Sige po, close your eyes, bow your head, and feel the presence of our Panginoon, maraming salamat po muli sa isang buong araw na ipinagkaloob niyo po sa'min. Sa pagkakataon, Panginoon, nakapag-cell group po kami na kaming apat po, si Ate Madeline, si Ate Maris, tsaka po si Ate PJ, Panginoon, at maging sa Ate Rose din Italia na may sakit, Panginoon. Maraming salamat po at maging sa Ate Aryan din po. Patuloy niyo nga pong ingatan ang buhay ng bawat isa sa'min, Father God, na kung ano man pong ginagawa namin ay kami proteksyonan niyo po lagi at balutan niyo pagpalong parandon po, Panginoon. At tulad nga po ng sinasabi ninyo, Panginoon, na maging salt kami sa sanlibutan na ito, na matutunan po namin na maging matatag, Panginoon, sa pananampalataya at maging prayerful pa po, Panginoon. Gano'n din po, patuloy niyo rin pong ingatan kami sa mga work, sa pang-araw-araw na buhay namin, ginagawa namin, Panginoon. Patuloy niyo po kami ingatan ng mabait, Panginoon. Tulungan po kami sa dalangin sa mga parang pangalan ni Jesus. Amen. Sige. Good night sa inyo. Bye-bye.